Mga kaparokya, kahit po pre-recorded ang episode ng Eat Bulaga ngayong araw po ng Martes ay makikita po natin na talagang consistent na po ang naging views nito sa kanilang main YouTube channel. At kanina din po mga kaparokya ay maganda din po ang kinalabasan ng number of advertisement nga po ng Eat Bulaga. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel, paki-like and share niyo na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po makapanood sa mga in-upload po nating video araw-araw. And don't forget mga kaparokya to follow my Facebook page na ang pangalan po ay Mega TV. Nandito po sa screen mga kaparokya. And of course, ang aking TikTok account na ang pangalan po ay Kaparokya TV. So nag-start na po tayong mag-upload ng video sa aking social media, particular nga po sa aking TikTok at sa aking Facebook page. So ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko na ito. So wag po ninyong kalimutan mga kaparokya, uminom ng maraming tubig. Stay hydrated po tayo mga kaparokya. Nasa gayon ay makaiwas po tayo sa heat stroke. Alam naman po natin na usong-uso or talagang laganap ang sakit na heat stroke dahil nga po sa init ng panahon. So kaya uminom po tayo ng maraming tubig nang sa gayon ay maging hydrated po tayo. So yun nga po mga kaparokya, kanina nga po tulad ng sinabi natin ay pre-recorded ang naging episode ng Eat Bulaga, yung kabaliktaran naman po yan ng pananghaliang programa ng Madlang People. Kanina nga po ay present ang Uncabogable Star Vice Ganda at magpasanggang ngayon mga kaparokya ay hindi po present or absent nga po si Ann Cortez. So umpisa natin mga kaparokya sa views na in-screenshot po natin. Sorry po mga kaparokya, hindi po tayo nakapag-conduct ng online viewership ng dalawang pananghaliang programa sapagkat wala nga po tayong cellphone na magagamit. Umalis po ang may-ari ng cellphone na inihiram po natin mga kaparokya. Kaya ang ginawa po natin ay nag-screenshot at sinave po natin ang views ng dalawang noontime show per segment. Ito po ay para sa Laro-Laro Pick, Sugod Bahay, sa The Age is Right, and of course, Tawag ng Tanghalan at Gimme 5. So umpisahan natin mga kaparokya sa segment na The Age is Right and Laro Pick Elimination Round. So sa oras na 12:50 mga kaparokya, ang Showtime po ay may 104,000 views at ang Eat Bulaga ay 102,000 views. So dikit po ang viewership ng dalawang noontime show at pabor po yan sa Eat Showtime. Sa after naman po mga kaparokya ng more than 30 minutes sa oras na 1:24 p.m., ang It Showtime po ay umabot ng 127,000 views. Ang katapat na programa na Eat Bulaga ay 103,000 views. So mataas po ang naging views ng It Showtime sa oras na 1:24 p.m. At after an hour mga kaparokya, huling segment at huling bahagi or huling minuto nga po, ang It Showtime ay umabot ng 62,000 views at ang Eat Bulaga ay 102,000 views. So kung anong taas nga po ng viewership ng It Showtime ay siya naman pong bulusok pababa pagdating sa segment na Tawag ng Tanghalan. Samantalang ang Eat Bulaga mga kaparokya, may kita natin dito na very consistent nga po ang number of views ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. Kumbaga mga kaparokya, instead na bumaba nga po ang views nito sa huling bahagi ng segment or oras, ay mas tumaas pa nga po kaysa sa unang segment. Tulad nga po dito may kita natin ang Eat Bulaga ay may 110,000 views at ang It Showtime ay may 62,000 views. So from 127,000 views mga kaparokya ay bumaba nga po ito ng 62,000 views. So more than 60,000 views ang nabawas sa It Showtime at nadagdagan naman po ang Eat Bulaga ng
views. From 103,000 views ay naging 110,000 views para sa Eat Bulaga. So dito may kita natin mga kaparokya na talagang maganda po ang naging epekto ng muling pagbabalik ng Unkabogable Star Vice Ganda sapagkat nitong nagdaang 3 episode nila mula Sabado, ang average number of views ng It's Showtime ay 126,000 views. Nung Sabado nga po, ang pinakamataas na views nila ay 126,000. Kahapon nga po ay 126,000 at ngayong araw po ay 127,000 views. Yan po ang epekto kapag present nga po ang Unkabogable Star Vice Ganda. Pero kahit present nga po si Vice Ganda pagdating sa segment na Tawag ng Tanghalan, ay talagang bumubulusok pababa nga po ang kanilang views sa kanilang main YouTube channel. Dito may kita talaga mga kaparokya na hindi na po ganun ka-excitement or ka-excited ang mga viewers ng Madlang People kapag nga po ang segment ay Tawag ng Tanghalan. Maybe mga kaparokya ay nananawa na po, nagsasawa na po sila sapagkat very common naman po kasi mga kaparokya ang segment or yung singing contest dito sa ating bansa. Unlike nga po sa Eat Bulaga, mula umpisa hanggang sa dulong segment ay talagang very exciting. At talagang pati ang mga viewers nito ay na-connected. Kumbaga, kahit nasa bahay ka, ay talagang napapasagot ka sa mga tanong sa mga segment ng Eat Bulaga. So again mga kaparokya, ang Eat Bulaga ay very consistent pagdating sa number of views, which is instead na bumaba nga po, ang viewership nila ay lalo pa pong tumataas. Unlike sa It's Showtime, from highest views going down to lowest. Kumbaga malaki nga po ang ibinaba or ibinababa ng viewership ng It's Showtime pagdating sa dulong segment or sa dulong minuto. So magawi tayo mga kaparokya sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime shows. So ang It's Showtime po ay 185,000 pesos. Tama po mga kaparokya, nakuha nga po ang jackpot money na worth of 150,000 pesos kaninang episode mga kaparokya. At kung papanoorin nyo mga kaparokya, ay talagang bigay po yun ni Vice Ganda, lalo na ang contestant nga po na naglaro sa jackpot round ay senior. Ganyan po kamahal ni Vice Ganda ang senior citizen. At dito talaga may kita natin na very generous si Vice Ganda. Pag present nga po si Vice Ganda at kapag sa palagay ko lamang po mga kaparokya, pag nasa mood nga po si Vice Ganda na magbigay ng papremyo ay talagang gagawin ito ng paraan. Gagawin ito ang lahat para masagot ng tama ng contestant ang kasagutan sa tanong nga po sa jackpot round. Tulad nga po kanina, yung nanalo nga po sa laro pick. So bali, ang total nga po sa laro pick ay 170,000 pesos, 20,000 nung elimination round at 150,000 naman po sa jackpot round. Sa Tawag ng Tanghalan ay 15,000 pesos. Dahilan kung bakit nakapamagi sila ng total of 185,000 pesos. Samantala sa Eat Bulaga mga kaparokya, 140,000 pesos. Medyo dikit pa po ang papremyong ibinahagi ng dalawang noontime program. So sa The Age is Right, meron pong 30,000. Sa Sugod Bahay ay 55,000. At sa Gimme 5 ay 55,000 pesos. Kung nasagot nga po ang jackpot round sa Gimme 5 ay tumataginting na 50,000 po or 75,000 ang maipamamahagi sana sa nasabing segment sapagkat hindi nga po nakuha yung dalawa sa audience. By the way mga kaparokya, dito ay lamang ang It's Showtime sa pamamahagi ng papremyo. Pero pag kinumbay nga po ang papremyo ng dalawang pananghaliang programa, meron po silang total of 325,000 pesos. So malaki po ang papremyong ibinahagi ng dalawang noontime shows. 185,000 dito ay sa It's Showtime, 140,000 man po
sa Eat Bulaga. So in 2 days time mga kaparokya, ang Eat Showtime po ay may total na 220,000 pesos at ang Eat Bulaga po ay may 290,000 pesos. So sa 2 araw nga po na episode ay lamang pa rin po ang Eat Bulaga sa Eat Showtime ng 70,000 pesos. So magawi tayo sa advertisement ng Eat Bulaga. So kahapon nga po meron nga po silang 70 ads at ngayon naman po ay meron pong 67 TV ads. Last week mga kaparokya, ang Monday episode at Tuesday episode meron pong 55 at 54 noong Martes. Ngayon naman po 70 at 67. So malayo nga po ang number of ads last week kesa ngayong linggo. So sa unang gap ay may 33 TV ads at sa pangalawang gap ay 34 TV ads. So in 2 days time mga kaparokya, meron po silang total of 137 TV ads. So mataas po ang number of ads na nakuha ng Eat Bulaga partida po mga kaparokya ay pre-recorded or hindi pa nga po live ang Eat Bulaga ngayong araw. Dahil usually mga kaparokya kapag pre-recorded ay mababa nga po ang advertisement na lumalabas sa Eat Bulaga. Pero this time ay mataas nga po, which is unusual po yan. Kaya talagang nakakatuwa sapagkat mataas ang naging number of ads ng pananghaliang programa ng Iconic Trio nitong nagdaang Lunes, kahapong episode at ngayong araw po. So yan po ang update natin para sa 2 noontime program. So magpapaalam na po tayo. Thank you and God bless.